na daw kahangkot sa angkot din. Tama na mga giiskutan na sa Bible din sa last na makita na to na sa Revelation na tagaan og katungod sa Ginoo ang kaon sa tree of life, sa bunga sa tree of life. So ang tree of life kay nasa katong lahi-lahi og bunga na kada bulan magtro-tro yung bunga. Yan na siya ka-unique na kahoy. Pero sa atong among God, kanay siya tree, ingon siya nga the fruit of righteous is a tree of life. So kung mag-isgot ang bunga sa kung imo ginasabton no niya, nag-ingon ko siya na he that willeth souls is wise. So nag-isgot siya about sa kumbaga nag-isgot siya sa kaluwasan na kung luwas ta, kung tarong ta, dapat mag-share kita sa gospel. So kung kita sa ginawa na magsangyaw sa uban. So ang ato ang bunga, kung bunga ta or magsangyawan na to sila, maluwas sila, kabalota nga, langit na sila padulong, nasa na eternal life, so hindi na sila malaglag. O, langit na ilang padulungan. Pero, ingon ang Bible nga, di pa ka matarong na Bible ta, so kung mag-isgutag, ang bunga daw sa matarong kay tree of life. So, una, ingon ang Romans, chapter 5, verse 1, we're justified. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So, di pa ka matarong na ta, tubangan sa Ginoo, pinag sa pagtuo, tungod na, sa ibo ni Jesus Christ. Kung na sa itong pagkawa sa iyang malutanan. So, makamataraw mata, so dapat magbunga ta. Kung ginay gusto sa Ginoo sa ato ang magbunga ta. Ingon ang Bible nga, ang wise daw, or ang nag-win daw soul is wise. So, dili, kung wise ka, mag-win ka og soul. Kung dili, ang kato daw, nag-win og soul, mo to'y wise. Kaya, kung mingon ta nga, ang wise dapat mag-win og soul. So, kung dili ka wise, kung dili ka magyalamon sa pwedera na dili ka mag-win ng soul, dili nga na ingon siya nga kung nag-win daw kang soul, wise daw ka o maalamon daw ka katong tao na nakakabig ka lang, maalamon to siya. So nganong nag-ingon man ang Bible nga maalamon unsa din sa pagpangabig ko kalag, nganong matawag man siya nga maalamon ko naghimo ka ng mga butangan ngabig ka og mga kalag. Kay una gyud ingon ang Matthew chapter 10 verse 16. Ingon ang Bible dira sa Matthew chapter 10, ingon siya dire. Nganong wise ang tawag sa Ginoo kung mangabig tagkalag, mag-share ta sa gospel, magsangyaw ta sa iyang pulong. Ingon siya dire, behold, I send you forth as sheep into the midst of wolves. Be ye therefore wise as serpent and harmless as doves. Nganong wise tungod kay kumbaga nilakaw ka no, nagsangyaw ka, mura ka gipadala ba, nadto ka sa taliwala sa mga lubog, kaya ikaw kandiro makaon ka nila. So pwede ka tukbon, dili ka matukog, mura nga na ba, nganong nga padayon man siya, nganong wala bisan natukog tungod kay wise man marupan. Murag sa bisan pag sa jungle, naman yung mga predator na kantro, na yung mga pagkaon nga, still boy, gapon sila, kanaman, marap mga sila. Una na mga rason, nag-uban, dili matukog, kaya ga-uban mo sila sa panunsan. Dili sila mabulag ba? So, tungod kay, inganin ko, ganong wise, tungod kay, ang pagpangabing ko kalag, dili siya sayon. Imagine ha, murakak na adaw sa, na ingon ang Bible nga, behold, I sent you forth as a sheep in the midst of wolves, na sa taliwala, sa mga lubog. So, sa mga magtutukob na kasataliwala, ingon ang Bible nga be wise. So dapat maalamon ta. Ingon isa ang gitawag nga maalamon diri kapag sa Proverbs. Ingon na siya trino nga dapat maalamon ta nya be wise as a serpent, nya be harmless as a dove. Pero kung maisgot ang wise, una nga gipanganlan sa Ginoo gitawag niya wise katong mga tao nga nag-win og soul, katong mga tao nga sangyaw. Nganong wise sila tungod kay ang ilang trabaho dili sayon. Pero in spite nga dili sayon, kahimo sila, kapangabig sila, dili bigay sayon, mangabig og kalag. O dili sayon, magsangyaw sa pulong sa Ginoo. Daghan kag masugatan ka, lain-lain ang reaction. Na-degrade kanila, kay kanang medyo mubo yung ilang paglantaw, kay nga na yung trabaho. Naiuban nga, supakon ka, ang uban, magtuo sila nga sila ang insakto, so sayop mo. May ngana ba? So, dili siya sayon. Anong wise tungod kaya dili siya sayon. Nga naman, kumingon nga din kanang bang trabaho nga ginatrabaho, kanang dili sayon nga trabaho, kanang lisod na trabaho, pero
pero naay naghimo ana makaingon jud kano nga grabe gyud siya kaalam ba kay makaya man niya paghimo ning mga trabaho ang grabe ka lisod. Uban dili masolve sa uban nga nasolve sa somebody makaana ka nga grabe din sa kamag-alaw no, or like for example na mga technician nga gikan sa uban na mga imong gipaayo niya wala gyud naayo niya pag-abot ato nga technician gidali-dali ra niya kaayo din makaana kay gyud ka nga grabe ka sa expert kayo siya, wise kayo siya, maayo kayo siya. Kay nahimo na niya ng lisod kayo ng mga kwan. Ang pagpangabi ko kalag dili sayon grabe ka lisod. So kung mahimo ka natural tawagon jud ka sa Ginoo wise. Although sa uban murag wala ra siya, walay bili. O kay wala kapag na nila nasabtan. Pero nganong wise ang imon sa Ginoo tungod kay dili man na sayon nga trabaho gud. Kay kung sayon pa na igol unta na ang uban, kaya unta na sa uban sayon ra unta na timo sa mga Kristohanon pero nganong dili man. Okay, dili gid siya sayon, lisod jud siya. Kay kung sayon pa lang ang pagwinong sword, siguro tanan ibol. O siguro tanan ibol, pero makana ko dili jud. O ang uban mahadlo, ang uban wala jud, wala sila. O kung ano man, di ba kung ang lisod na trabaho? Pag lisod na trabaho, tanan lisod man. So wise yun ang kahimuan ng mga butanga ingon ang Ginoo. Ni Ampulong. Gani ang nagsulat si Solomon, grabe ka wise. Wise siya nga tao pero ingon siya ang nagwinong soul, mga gyud toy tinuod nga wise. Kay kana ka trabaho dili siya sayon. Pero kung imo nang makatunan, dali ra man siya katunan. Pero nagkinahanglan lang ta kanang kinahanglan ba nga dedicated jud ka na trabaho. Ay dili man siya pwede kung dili jud mo siya tinuod. So dapat dyan, i-pwede na sa pupusan. Kaya wala man dyan trabaho nga makatunan din mo kung dilit mo anang dilit jud ka magseryoso ana ang katon. Bisan pa kung saan nakasayon, hinahanglan mo yun dyan kung ano mo katunan, baptisan. So, lisod siya kung kay daghantag mga kalaban, mo ng Bible, mura kag-send sa tunga-tunga sa mga dugo. So, imong kalaban nga palibot, niya napay, nasisita, normal, naikalibutan, nga supak sa tuwa. Eh siyempre, lahi man ang ilang mga practice. So kana pa lang nakalaban din. Ato pa yung kaugalingon, sa imong kalaban. Nga na, so dili siya sayon. Dili ka ba? Nga nung gitawag og wise, tungod kay nga ni man, sugo mo ni sa Ginoo. Sige man tagkadungog yun anak. No, kana pag mag-isgot tagay Great Commission, no, kabalog yun ta nga, pagpangabig na sa kalag. So kung naghimo ka ana, ingon po ang Ginoo sa Matthew chapter 7 verse 24 to 25. Nganong gitawag sa kanya wise kung nganong gitawag kanya wise kung magbuhat ka ani mga butangan. Kaya ingon sa Matthew 7 verse 24. Yun siya, therefore whosoever heareth these sayings of mine and doeth them. So kinsa datong nagpatalimog sa iya mga resulti niya naghimo niini, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. So iya daw ang kato daw naminaw niya kahimo sa iyang giingon. So usa sa giingon sa Ginoo gyud before siya nibalik na panglakaw mo nya sugid na natin mo kanasuran di ba mao gyud ang giingon. So kung naghimo daw ka anak ipagsama sama daw ka sa magialamon nga tao nga nagtukod sa iyang balay at ibabaw sa bato. And the rain descended and the floods came and the winds blew and beat upon that house and it fell not for it was founded upon a rock. So, kung sige tagbasaan na ba na ang wise kaya dito magtungkol sa bato niya. Ang isa kaya dito sa balas. So pagkuan na ang bagyo, na ang lunok, yang hangin, napukan. Nganong wise tungod kay gabuild siya da sa lingkod nga patukuranan ba. So usa sa sekreto di ay sa kanang para makapadayon kita ang Kristohanon. Para mahimong lingkod, mao gyud na pagpangabig og kalag. Ano naman, tabla man nga gahimo ka sa giingon sa Ginoo. Kaya ang gahimo daw sa giingon sa Ginoo, sama daw na sa tao nga nagtukod sa iyang paningmalay, sa iyang balay sa ibabaw sa bato. Nabisan pa kung sa bagyo moabot, di sa mapukan. Nga naman, sa giingon ni pastor, na kay makita ng mga tao, di ba, kadungta ginaingon niya na kapila na siya mo attempt nga mobalik pero ihang ginatanaw ang mga tao ay ihang mga nasultian nga kapadayon ya siya na noon mo back out nang padayon gani sila nga ihar na mga ginatudluan. So
So lay rason nga mabakaw siya, kapadayon siya. Murag nga na ba tungod kay ang imong napundar naa sa bato. O imong pundasyon ligon. So nakapadayon siya. Nga naman mao na yung una o mao na yung nahimo niya nga mga rason nga mopadayon. So kung wala to, wala siya nagwin og sa una. Wala siya mapundasyon nga nga na. So pag abot sa problema, wala mo kay matanaw. Wala mo kay ligon ng pundasyon. So sa hard times, para makasurvive, murag simple ra kayo ang pag-winning pero mga pundasyon din na siya nga mahimutang malingkon na Kristohanon, lingkon nga Kristohanon. Mga surwinner, lisod jud kay na mapukan. Pero naaman jud kaya po yung mga napukan sa giwan ni pastor na siya man nakaapas mo yun sa ato ni Lolo or nakabalong yun siya. Labi mo yun ito surwinner. Kay gani, nasa mga reward na nadawat, na pinakadagag mga bisita. Nga pero napukan mo yun gihapon siya. Pero ang nakalikod na to kay ulo murag kumbaga nawala ang balay pero ang haligi ba kay napabilin niya po nito naluwas siya. Wala yun nawala ang kaluwasan. Nga na kung imo siya pangutan-on luwas yun gihapon siya. Unlike sa uban nga napukan nga gidinay yun nila ang manluluwas. Gidinay yun nila. So mo to'y makana kita nga murag questionable yun. Kay murag makana ka ba sayang nga ito niabot ra sa time nga pagkatang ginaingon ni pastor by per student niya niabot sa punto nga moingon na siya pagka sa last na mga panahon siya kinabuhi nga guilty siya nga magtudlo nga maluwas yun ang tao kay ganahamuran yun magbuhat ng maayo niya kahuman pang eskwela nga na pero katong lolo kay palahubog kayo pero luwas yun siya nga na yun diyang maruganan wala yun na usap luwas yun siya. No, murag makaana na lang ka ba? Palagwan, luwas mo siya, langit mo siya. Pero katong isa, kaana yun na. Kung ihagyong gininay, wala yun. Pero no yun siya, sayang kayo. Okay, so, ang pag-usa sa sekreto bitaw nga, makapadayon, usa sa sekreto nga, tanang mapabilin ihapon ba? In spite sa mga, wala man nun, yung iingon, Ramandre ayon sa Bible nga, muabot ang kuwan, niya, unfair not for it was founded upon a rock. So kung may mga bagyo pero wala siya gyud napukan. Pero dili pasabot no nga kung nabagyuhan kanang ingon naman dre nga wala napukan pasabot na wala gyud siya natumba. Wala siya nahagba. Pero dili pasabot nga wala din nangalangkat ang atong ani. Wala siya damage. Diba? Imagine that. Pwede man ingon nga wala natumba pero wala na atok. Or nakatanggal ang bubong. Mura ingala sa itong pagkinabuhi ba? Ang importante nga, at least nagbarog yapon, pero dili pasabot nga, nagbarog ka nga, wala na kayo naagyan ng mga kalisdanan, nga na ba? So, ang importante nga nakapadayon niya, nagbarog. Pero, ingon yun ang Bible nga, gisama sa Ginoo wise, katong mga tao nga naminaw, nga, naghimo sa iyahang giingon. So, usa sa giingon sa Ginoo ka na, pagpangabig ka na. So, kung gahimo ta na, o gipagsama ka sa Ginoo atong tao nga, magialamon. Na nagtubod siyang balay sa ibabaw sa bato nga bisan pag unsa kakusog ang hangin, ang tubig nga mohapak ang malaya dito daw siya matumba. Delikon kayo ang ihang pundasyon. Okay, so nganong gitawag sa Ginoo Christ o kay nga na. Kung kahimo ka na tamara nga nag-build ka sa imong balay sa ibabaw sa bato, grabe gyud siya kalikon. So importante kayo na mga butanga. Then last yung mga Bible nga or kabalota nga ang pagpangabig og kala no na aside nga sugo na sa Ginoo nagtigom ko tag reward ana sa langit. Yung na Mateo chapter 6 verse 19 nga lay up for yourselves treasures in heaven. So pag tigom mo og mga bahandi dito sa langit, kay sa langit walay taya, walay kawatan. Minsan they wither nor moth, nor rust, that corrupt, and where thieves do not break through nor steal. Walay kawatan nito, walay kampo, walay taya. So, kung kahimo tayo ng mga butanga, katigong taong reward sa langit. So, wise yun. Kaya nga naman, kaya kung magtigom ra kag mga butang diriya, ilig kamatay nimo, biyaan man na nimo. Pero kung katigom kag mga butang, ilig adto nimo, musugan sa imo nga, so grabe ka wise. So matawag yun siya og wise na naman. Galay siya og treasures dili diri sa kalibutan. Gatigom siyang bahandi dili diri sa kalibutan kun dili dito sa langit.
So sa langit unya naagbyud tay ganti. Ingon ang 1 Corinthians 3 verse 18 to 15, 8 to 15. Ingon ang Bible dira nga tagaan ta sa atong ganti sa Ginoo sumala sa ato ang mga gipanghimo. So dili ra man na kay gold no, kay naman po silver, precious stones. Pero part na siya sa reward. O usa na sa pinaka dako og reward ang pagpangabig og kalag. Ingon sa diri sa 1 Corinthians chapter 3 verse 8. Ingon ang Bible diri now he that planteth and he that watereth are one, and every man shall receive his own reward according to his own labor. So kita makadawat na sa ato ang ganti, sumala sa ato ang mga ipanghimo sa ato ang kahabo. For we are laborers together with God. Ye are God's husbandry, ye are God's building. According to the grace of God which is given unto me, as a wise master builder, I have laid the foundation, and another buildeth thereon. But let every man take heed how he buildeth thereupon. For other foundation can no man lay that is laid, which is Jesus Christ. Now, if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble. So, kabalo tayo na tutuan naman tayo. Kung saan balit sa gold, wala lain mo ang kalag, di ba? Then, ang silver, kanang mga ini nga mga financial matter nga imong nahimo para sa church. Then, ang precious stones, mo daw na nga ang kinaiya imong nakristohanon. Okay, so, then the rest na kana na yung mga kasaypanan dito sa kalibutan. Then, ingon na yun ang Bible, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. If any man's work abide, which he hath built thereupon, he shall receive a reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. So, kung wala mabilin, pero luwas mo gyapon siya, so, kumbaga luwas gyapon siya, bisan wala siya madawat na reward. Pero nindot yun dito, wala tayo madawat na reward. So, ano sa anak, di mo mahimo sa time nga pamukat siya sa giwon sa Ginoo niya. O sa anak, nga gantihan sa Ginoo ang imong pagpangabig sa kalag. So, tagaan ta niya reward. Sa Revelation chapter 22 verse 12, ingon siya, behold, I come quickly. Maraming nga na napakasulti niya. Revelation 22, last chapter sa Revelation, verse 12, ingon ang Bible niya, and behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. Tagaan na sa Ginoo ganti, hindi pagbalik niya. So, kaming ng Ginoo, tanan, makapabilin ta sa pagpamuhat sa iyahang ulaton, pagpangabig og kalag. So, last two verse, last na mga verses, ingon sa 1 Corinthians, last book na ni, chapter 3, verse 18 to 20. Ingon ang Bible diri, let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool that he may be wise. So ayan ang pailan siya kung kalingon kung ang tao na una-una siya nga mag-ialamon siya, dapat daw mahimo siyang fool, mahimo siyang buang aron ay siya, let him become a fool that he may be wise. Pakabuang siya, mahimo siyang mag-ialamon. Ingon ng 19, for the wisdom of this world is foolishness with God, for it is written, he taketh the wise in their own craftiness. And again, the Lord knoweth the thought of the wise, that there are vain. So kung may ingon daw ta, or kung gusto ka nga mag-ialamon, dapat daw mahimo kang buang para mahimo mag-ialamon. Ingon siya sa yun sa pagka mag-ialamon sa buang. Ingon mo siya, na iyan pa na, kung atrasan na to, 1 Corinthians 1:18. Dali, para mas maklaro na to. 1 Corinthians 1:18. Ingon ang Bible, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. So ang pagsangyaw di ay sa pulong sa Ginoo, kabuang na para sa uban. So kung mayroon siya nga magpakabuang ka para mahimo kang wise, pasabot anak, pagsangyaw sa pulong sa Ginoo para mahimo kang wise, then ingon mo na meaning sa Proverbs 11:30. Na ingon ang Bible na he that willeth souls are wise. Siya daw nga nang pangabig og kalag, mag-ialamon. Kano sa ka mahimong
magpakabuang sa time nga magsangyaw ka sa pulong sa Ginoo kay para sa uban daw kabuang man na. Ingon sa diri sa for the preaching of the cross is to them that perish foolishness. So para sa kalibutan ang pagsangyaw sa kaluwasan, ang pagsangyaw sa mayong balita kabuang ra na. Pero para sa mga luwas, mo na ang gahom sa Ginoo. So sa moto nga ingon sa diri nga kung gusto ka na murag kung gusto ka ingon sa diri, let no man deceive themselves if any man among you seeming to be wise. Kung gusto ka nga murag or gahuna-huna ka nga magialamon ka, let him become a fool that he may be wise. Yun siya nga let him become a fool. Pakahimo kang buang para mahimo kang magialamon. Dili magpakabuang ha. O sangyaw sa pulong sa Ginoo kung gusto ka nga mahimo kang magialamon. Mo na pagkasulti. Kaya kung imo daw i-preach ang pulong, murag na kabuangan na. Tubangan sa mga katawan. So kung gusto ka nga magialamon, sangyaw ang pulong sa Ginoo. Ay sa text nga itong ibasa, Proverbs, itong balikan. Before ta mag-end, ingon ang Bible diri Proverbs chapter 11. The fruit of righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. Siya daw nga ang pangabig ng kalag, maalamon. Kanus ata mahimong maalamon sa daw nangabig ng kalag. Ingon sa Apostol Paul, kanus ata mahimong maalamon sa panahon nga nagwali ka sa kaluwasan, sa panahon nga nagwali ka sa cross, sa panahon nga nagwali ka sa gospel. So gi-consider na ka nga magialamon. So dili kinahanglan nga mahimo kang maalamon para mag-win og soul. Pag-win og soul para mahimo kang maalamon. Ay nakabuta nga kumbaga magkuan sa jud ko kanang dapat na ako ingana, dapat na ako mahuman para mutuo sila. Dili na kinahanglan. Dapat na ako i-degree nga mahuman para dili ko nila i-degrade kung maghisgot ko sa pulong sa Ginoo. Yes, makaana ta nga okay maging puno na respetuon man gyud kun tingali ka kung nakaingana na mga na-achieve din sa kalibutan mo taas sila paglantaw. Pero kung atong basihan ng Bible, si Jesus Christ sa una, unsa na lang na milagro ang iyang mga ipanghimo pero naamay dili mo tuo. Nga makaana gyud ka kung makita nimo kani dili kun basta-basta nga tao. So kung profesyon ra tong basihan, dili gyapon na mo ay mahimong rason nga mutuo sila kay unsa na lang si Jesus Christ. Ingon nga rin siya sa Bible sa lugar na iyang gikuanan, wala siya kahimong dagkong mga milagro tungod kay dili sila mutuo. Pero sa uban, grabe na mga milagro ay ang gipanghimo. Imagine ka ng mga daot na kamot niya sa isa lang kaiglaw, palibalik sa normal. Pero naaman siya yung mga tao nga dili gyapon mutuo. So ingana yun ang kalakaran sa kalibutan. Naagay dili mutuo, pero wala man tagi sugod na isugo man ta sa pagsulti, sa pagsangyaw. So trabaho na sa Holy Spirit ang pag-convey sa kasing-kasing sa tao. Ang importante nga kita gahimong ta, kapadayon ta.